Ito yung reaction niya, no? Ni Ombudsman Crispin Remulla. Sabi niya, siyempre, sino pa bang ibang makikinabang dyan kapag nag-recant yan? Kaya nag-react po si Martin Romualdez. Sabi ni Martin Romualdez, the Ombudsman's accusation niya, ito, sabi dito, statement of Representative Martin Romualdez on Ombudsman's accusations. The Ombudsman's accusations that I am behind the recantations of the former Marines is absolutely not true. This shows how extremely prejudiced he is against me. The recantations... Ito, humihingi na ng saklolo si Atty. Baligod sa publiko. Gusto nilang ipakulong ang 14 mga maleta boys over the weekend na kung saan ay maraming masamang pwedeng mangyari sa kanila. Ito yung Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Si Martin Romualdez muling inakusahan ni Ombudsman Remulla after na mag-recant yung mga testigo niya. Ngayon arestado na nga po yung 14 sa mga malita boys kasi hindi nakapagpiansa. Ngayon, yung mga nag-recant na mga malita boys, mga kababayan, inaakusa si Martin Romualdez na nasa likod na pag-recant. Talaga, iniipit po si Martin Romualdez ng ombudsman. At parang may mga DDS na nandyan pa sa nasa Office of the Ombudsman pa. Nakita niya, Mr. Maravillas, napopolitika masyado si Martin Romualdez na pag-initan. Ito yung reaction niya, ni Ombudsman Crispin Remulla. Sabi niya, siyempre, sino pa bang ibang makikinabang dyan kapag nag-recant yan? Kaya nag-react po si Martin Romualdez. Sabi ni Martin Romualdez, the Ombudsman's accusation niya that I am behind the recantations of former Marines is absolutely not true. This shows how extremely prejudiced he is against me. Na pag-iinitan masyado ng Ombudsman, mga kababayan, ni Crispin Remulla, si Martin Romualdez, laging tinatarget siya. Kaya hindi na po makatiis, talagang direkta ng sinagot ni Martin Romualdez si Crispin Remulla, si Ombudsman Remulla. Ito, sabi dito, statement of Representative Martin Romualdez on Ombudsman's accusations. The Ombudsman's accusations that I am behind the recantations of the former Marines is absolutely not true. This shows how extremely prejudiced he is against me. The recantations niya prove what I had been saying all along, that the accusations against me are false and trumped up. Hindi ganito ang patas na pag-hanap ng katotohanan. I will not be intimidated. I will face every accusation against me, defend myself with the facts, the evidence, and the truth. Wala na bumaliktad na po, mga kababayan, kasi hindi na bayaran, pati yung piyansa, hindi na bayaran. Kaya ngayon, pinag-aresto po yung mga ex-Marines. Kawawa naman po yung mga ex-Marines na ginamit lang sa politika ng mga kalaban ng gobyerno. And ang masaklap dito, pati yung ombudsman yata pinasok na yung politika. Hindi na tumitingin sa ebidensya. Yung mga ex-Marines na to, mga kababayan, kinaso ng perjury, yung DOJ mismo ang nagsabi. Pero ginagamit po ng ombudsman bilang mga testigo yung mga ikinaso ng DOJ ng perjury. So magkaiba yung posisyon ng dalawang agency. Paano nangyari yon? Yun ang mga katakataka, mga kababayan. Ito, humihingi na ng saklolo si Atty. Baligod sa publiko. Gusto nilang ipakulong ang 14 mga maleta boys over the weekend na kung saan ay maraming masamang pwedeng mangyari sa kanila. Ito yung report ng News 5. Hindi makapagpiyansa. Umapila ng tulong si Atty. Libito Baligod matapos bigong makapagpiyansa ang 14 sa 18 maleta boys sa kasong perjury. Sabi niya sa post sa Facebook,
Mga kababayan, pwede ba ninyo kaming samahan dito sa Las Piñas? Dahil mula 8:30 ng umaga hanggang ngayon ay hindi pa napaprocess ng court ang piyansa ng grade 14. Saad ni Baligod sa kanyang post. Papasok-pasok kayo dyan sa problema niyan tapos dadamay ninyo yung publiko. Yung publiko po, hindi man nagkinabang ng bayad sa Malita Boys. Yung mga prinumisahan po ninyo ng bayad, hindi man nangyari kasi nakulong na si Marcoleta at saka si Mike Defensor. Kung sino yung funder ng dalawang yan, malamang natigil na yung daloy. So ngayon, na nag-fail kayo na makapagpiyansa dahil siyempre, pinasok kayo ng mga isinangkot ninyo dito sa mga kwentong kutsero ninyo. Ayan, cyber libel, perjury. Pagkatapos, iingi kayo ng sakludo sa publiko. Gusto ninyong idamay yung publiko. Wala man pong hindi man kasama sa nagtumanggap ng maleta. Ano kayo, siniswerte? Di ba? Tamasain ninyo ang consequences ng mga ginawa ninyong katarantaduhan. Alangan man magpabaya lang, hindi gagalaw yung mga sinabit ninyo sa kung ano-anong akusasyon ninyo na nag-deliver kayo sa kanila ng mali-maletang pera. Ito mga kababayan, yung mga inaristo, 10 yung inaristo mga kababayan. 10 umano'y bagman ni Saldico, inaristo. Yan po. Nagkagulo yung media, mga kababayan. Yan o. Nagkagulo yung media sa pag-cover ng mga inaristo ng mga Malita Boys. Hindi makapagpiyansa kasi natigil na yung daloy ng tubo. Nagkakulong si Marcoleta, nagkakulong si Mike Defensor. So, hindi na. Wala nang dumaloy kay Libito. Sa kabaga niya, Mr. Marabillan. Ngayon, yan sa mga kababayan, 72,000, 4 counts of perjury. 10 mga kababayan yon. Ang sabi, yung bail, aabot sa 1 million o more than 1 million. May isa mga kababayan sa mga Maleta Boys ang in-interview ng mainstream media at sinabi, na yung mga nag-recant daw were offered each 20 to 25 million para mag-recant daw. Kaya sabi niya, sana niya naisipan ninyong mabuti ang sinasabi ninyo. Nagpadala kayo sa pera. Dati nang nagpadala sa pera kasi nang magturo, ang sabi, bawat isa sa kanila ay pinunumisahan ng 5 million. Di ba? O ngayon, based doon sa recantation ng 4, hindi man tinupad. Kaya, ayon, bumaliktad na sila. Ngayon, ang sinasabi na naman, binayaran kasi, inopera ng 20 to 25 million. Kaya nag-recant. Wala na po Hindi na kapanipaniwala. Iba-iba na po yung kwento. Di ba? Nasira na, mga kababayan. Kaya sabi po ni Ping Lacson, dapat yung masterminds behind the Maleta Boys dapat papanagutin. Correct. Kasi pinaglalaroan po nila yung batas, pati yung Senado, pinaglaruan po nila nitong mga Maleta Boys at yung mga handlers nila po. Kaya sabi ni Ping Lacson, ito ang mga Maleta Boys have made so many flip-flopping statements in various fora and venues that the public no longer knows which of their claims to believe. So, hindi na niya maintindihan kung alina sa mga statements nila pabago-bago. Kung ano na yung paniniwalaan. First question that needs to be answered is, are these 4 part or outside of the 8 reported earlier to have submitted their sworn statements to the Ombudsman which triggered the initiation of the preliminary
preliminary investigation against former Speaker Martin Romualdez et al. Sa dami kasi ng flapping statements nila sa iba't ibang fora at venues, hindi na natin alam kung ano ang totoo at hindi sa mga sinasabi nila at kung sino-sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo at hindi. Lacson stressed that authorities must track down those behind the Malita boys and make them accountable for the confusion they have created in past months. Correct. Kaya hindi ito pinapatulan po ni Ping Lacson na gustong yara po sa Blue Ribbon investigation ng mga handlers nila na si tawag dito, Mike Defensor. Yan mga insistido. Tapos lalo na si Marcoleta po. Si Gutesa na una niyang hinarap, hanggang ngayon hindi na po nagpakita. At yung mga kaalyado ni Marcoleta, sina Alan Peter Cayetano, si Robin Padilla, yung Duterte senators, sila yung insistido. Di ba? So, tama itong sinasabi po ni Ping Lacson. Dapat tugisin, papanagutin sa batas yung mga nasa likod ng gulong ito at kaguluhan. 5 members of the Maleta Boys have recanted. 5 na pala. Dati 4, 5 na. Recanted their earlier statements implicating President Ferdinand Marcos Jr. and other top government officials in the alleged multi-billion flood control scandal, claiming they were coerced into signing affidavits as part of a blackmail scheme. The men who claimed to be former security personnel of fugitive and ex-lawmaker Saldico na lang, earlier accused several high-ranking officials including Marcos and later 1st District Representative Martin Romualdez of receiving kickbacks from the allegedly anomalous flood control projects. Ngayon, ina-accuse si Martin na siyang nasa likod ng pagbaliktad. Sinagot na ngayon ni Martin. Ngayon, nag-react na rin mga kababayan si dating Senador Antonio Trillanes. Yan, sabi ni Trillanes, sinabihan ko ng aking mga abogado na i-atras na ang mga kaso na isinampa ko laban sa kanilang 4. Yung 4 na nag-recant. Umaasa akong maliliwanagan din ang ibang ex-soldiers. Pinapatras na ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang mga kasong isinampa sa 4 sa 18 Maleta Boys. Kasunod ito ng plano nilang pagbawi ng testimonya laban sa ilang personality at opisyal ng gobyerno. Nauna nang kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na posible pang madagdagan ang mga magbabawi ng kanilang pahayag. Bilang dating sundalo, nagsisimpatya ako sa pinagdadaanan nila na dahil sa kawalan ng kabuhayan ay pinagsamantalaan sila ng mga taong may madilim na layuning politikal, sabi ni Trillanes. Ito yung sinasabi ni natin. Parehas yung aming reading, yung analysis namin ni Trillanes na pinagsamantalaan itong mga sundalo. Kawawa naman kasi siyempre wala silang hanap buhay. Kaya nga nag-bodyguards na lang ni Saldico. And ngayon, si Saldico nalagay sa problema. Itong mga dati niyang mga bodyguards, ayun, kinuha ng mga nasa likod nito para gamitin na instrumento para i-blackmail. Yun ang naging statement ng mga nag-recant. Ginamit lang sila para sa money-making. Irahan yung ating Pangulo, pati si Martin Romualdez at kung sino-sino pa na pwedeng kwartahan. Lang iya talaga po. And parte din ng destabilization, siyempre, laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So tama ito, mga kababayan, na sinabi ni Ping Lacson. Yung mga masterminds nito, behind the Maleta Boys, dapat po papanagutin.
Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.